For me, kung as a boxing fan, lalong masisira o lalong papangit yung pangalan ni Eman Bagosa sa boxing community sa ginawa nila nito. I know kung sino yung nagsampa ng kaso, which is I think nasabi naman siguro yan, everyone, kahit si Pau Salud, alam niya yan. Yung mommy niya na si Ma'am Joanna ang iyang nagsampa ng kaso, ng reklamo. So, kung tutusin nga, ito guys, pasalamat yung kampo ni tawag nito, ni Eman Bacosa, pasalamat sila sa referee. Bakit? No? Kasi kung tutuusin nga, yung mga knockdown yun, daming mga knockdown niya, hindi nga binilangan eh. Again guys, I see the referee trying to protect Eman Bacosa. He was trying to protect Eman Bacosa just so ganyan talaga sa boxing. May nangyayaring ganyan. Paano kasi, I think, yung mama ni Eman Bacosa, of course, mother naman siya. She have the right to complain. She has the right to um, kumbaga magreklamo, yung nararamdaman niya, legit 'yun. Kumbaga it's a legit reason why she need to do that. But we cannot deny the fact na ano talaga 'yun, wrong move din talaga 'yun, 'no? Siguro sa showbiz hindi makakaapekto kay Eman Bacosa 'yan, definitely. Hindi makakaapekto 'yun. Ang posisyon ko diyan about sa pagreklamo nila, nagpapakita lang na kung gaano kahina si Eman Bacosa. And that's the reality. Kung parang nagiging spoiled brat na tuloy ang tingin natin kay Eman Bacosa as a boxing fans, 'no? As a showbiz fans, iba naman yung pananaw, hindi naman ako fan sa showbiz, 'no? Para as a boxing fan, nagiging spoiled brat na siya. If you wanted to ano, get revenge, then demand for a rematch, 'di ba? Mag-rematch kayo. And kung makikita niyo sa post ni Rodel how frustrated he is. Ang pangit lang kasi yung enjoyment, yung celebration ni Perez ay kumbaga hindi pa nga natapos yung buong buwan, isang linggo, ano na, meron ng kaagad reklamo, 'di ba? Kumbaga ninakawan niyo siya ng celebration, 'di ba? Eto panay post, if we are going to look at this post kasi ito, tingnan natin, Ako naawa din ako kay Rodel sa totoo lang. Pinagsikapan niya 'yun, eh. Kumbaga eto, pinagsikapan niya 'yan. Nakaka-discourage mag-boxing. This is what exactly ang nakakasira sa mga boksingerong kagaya nito, na hindi malakas yung backer. Naalala niyo sino ba 'yun? Si si Kataraha, 'di ba? Kung paano siya na-discourage sa rankings. Hmm, 'di ba? Dahil din 'yan sa palakasan. This is also a different level of palakasan. Dahil malakas yung pangalan ng Manny Pacquiao Bacosa, anak siya ni Manny Pacquiao, and then if they gonna go to grab, they have to complain, i-accommodate. I mean, hindi kumbaga sige babasahin pa yan sa gab, but ngayon 'no, kung makikita yung post ni 4 hours ago ni Rodel, nakaka-discourage mag-boxing. So ano bang ibig sabihin niyan? There's already a result, there is already a what we call this, kumbaga meron na bang resulta na babawian siya ng belt? Kumbaga magiging bakante na 'yan? No, bakit meron siyang ganitong klaseng, post? If hindi kayo marunong tumanggap ng pagkatalo, huwag ka na lang mag-boxing. Exactly, I mean, I go with Rodelin Perez on this. Kasi nga hindi naman talaga tama, eh. Kumbaga, okey lang sana mag-complain about dun sa referee. Kasi nga kung sa tingin nila pinabayaan ng referee yung laban na yun, yung kay Eman, then puwede.
Pero if you're going to complain, Rodel Perez, dahil nanuntok, wala, eh. I mean, it was a fight, 'di ba? Dapat kung merong mga reklamo sa referee lang 'yun, bakit hindi binawasan ng puntos? But you cannot take that out from him, his victory, kasi kung titignan talaga natin, guys, ang daming knockdown yun na hindi lang binilang ng referee. Ang dami, 'no? Para sa'kin masisira talaga yung imahe ni Eman Bacosa sa boxing industry, guys, I said, boxing industry, not in showbiz. Showbiz, ano siya diyan, anak kasi ni Pacquiao. Pero when it comes to boxing, guys, we know and I know na yung gagawin nila, wala, sablay talaga 'yun.